Makakaalis ka na. Taboy niya rito pero ngumiti ito kahit lumabas ang pantay-pantay ng ngipin. Ang ganda mo lalo kapag nagtataray. Arito at sa kabali walang pumihit papaharap kay Elora. Bye baby. Babay po. Pag-isipan mong mabuti Kiana. Please. Parehas lang tayong walang alam kahit ngayon lang kami. O ako. Inawakan siya dito sa balikat pero umiwas siya. Siya naman ang nagbukas ng pinto ng kwarto para makakita ng multo ng lola niya na makita na may lalaking nakahawak sa balikat niya. Nagpatuloy si Wolf sa paglalakad, papalabas. Tiningnan lang ng lola niya na may dalang pagkain. Napapikit siya, tuminga na malalim. Sumasakit ang ulo niya. Di niya gustong tanggapin ang katotohanan pero wala siya magawa dahil narito na mga lalaki at ang isa ay tila determinadong alamin ang katotohanan. Habol tingin si Belen sa lalaking lumabas. Nakaawang mga labi ng matanda at ganun din si Mang Agosto. Sino yon, Kiana? Tanong ni Belen na makabawi sa pagkabigla. Nagpakilala pong ama ng bata. Mahinang sagot ang dalagang naguguluhan. Nahahati siya sa galit at sa sinabi ng lalaking responsibilidad. Idagdag pa karapatan ng anak niyang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao nito. Yon? Nanlalaki ang matang tanong ng lola niya. Magandang lalaki rin halos hawig nga ng bata. Sabi naman ni Agosto. Malaki ang hawig ng bata, apo. Anong sabi mo? Hindi ko po alam, lola. Naguguluhan pa ako. Sino nagsabing narito kayo mag-ina? Hindi pa naman pwede na basta na lang yung sumulpot ditong parang kabuti. Pumasok si Belen at tumiretso sa may mesang maliit. Si Kiana po. Ang buwisit na yon? Galit na tanong nito. Kamukha na reaksyon ni Chloe kapag napag-uusapan nila ang babae. Bakit ba hindi kami magpang-abot nun at nang masapak ko? Puro lang perwisyo ang dala ng babae na yon sa buhay mo. At anong nakain niya at nagtapat siya ngayon? Hindi ko po alam, la. Ang iniisip ko lang po yung anak ko. Naguguluhan ako. Hindi pa ako makapag-isip. Ayaan mo muna si Kiana, ate. Belen, problemado pa siya sa lagay ni Elora. Kung yun ang ama, bayaan mo na magpakaama para makatikim ng responsibilidad. Di pwedeng basta na lang siyang pupunta tapos hindi niya alam ang obligasyon? Naman ni Agosto. Tumingin sa kay Elora na nakatingin lang sa TV, nanonood ng cartoons. Ang sakin lang, umingit ang ulo ko sa demonya na yon. Di ko pa rin makalimutan kung paano kaming pinagsara ng ama nun. Tapos ngayon umiiral pa rin ang pagiging mapagmanipula sa batas. Como tuwis, paano na lang kung wala si Asher? Tama ang kanyang lola. Mula at mula inaapakan na sila na mag-ama na yon. Dumagdag pa si Ava ng interview niya. Mabuti na lang at may isang Asher na hindi sila pinababayaan kahit na wala naman silang isusukli doon. Bayad! Nakangising sabi ni Wolf sa babaeng nasa harapan nito, si Olive. Agad na napalinga ang babae para tumingin sa paligid. Pwede ba, Wolf? Isalugan mo naman yung paniningil mo. Si ate ang magbibigay sa'yo. Just wait for my call. She snapped right away. Aba, mahirap maging artista. Lalo na ngayon na hindi ako na-qualify sa mga auditions. Wala akong pera. Paano ko matatanggap? Adik ka. Humalakak lamang ito at saka ngumisi. Maganda si Kiana, ang kinis. Mas maganda po yung tayo 3 milyang layo. Umismid si Olive. Whatever you say, ira pa nito. Si Wolf ang lalaki sa initiation ni Olive. Nagkataong gwapo at may dugong banyaga, kaya siguro hawig ni Elora. Masasabi niyang inaayunan sila ng langit. Malaki ang gagastusin sa batang iyon. Di ba manghihinay ang ate mo sa sustento? Di umimik si Olive. Mas malaki ang makukuha ng ate niya oras na magkagusto ulit si Asher doon. At mamayang gabi nakakaasa ang plano ng ate niya para mabawi si Asher. Tatawagan kita, Wolf? Busy pa si ate Mamaya tatawagan kita para may pambisyo ka. Siguraduhin mo, Olive. Baka umira ng pagiging siraulo ko, kumanta ko ng sintonado. Pwede ba? Asik niya sa lalaki tapos para tong siraulo na tumitig sa kung saan. Ang ganda! Iling ni Wolf. Makaka-score ba ako doon? Kaya naman pala takot na takot ang ate mo. Igurang na kasing ate mo Buwisit ka. Ayusin mo para maka-score ka. Huwag ka magkakamaling pumunta tumarap kay Kiana na nakadroga ka kung ay mong mapaagam pagkamatay mo. I know that. Basta't ang bayad, ako nang bahala sa babae. Nakakapanggigil. Tumalikod na ito na parang wala lang. Pasalamat siya dahil hindi ito natatanggap sa mga audition sa TV. Kung hindi, hindi ito kakagat sa trabahong inaalok ng kapatid niya.
Ava's promised the wolf was money para sa bisyo nito dahil di na ito halos kinikilala ng ama dahil sa mga kagaguhan nito. May kaya to kung tutuusin. May negosyong di sobrang laki pero di rin maliit. At nangako rito ang ate niya na tutulungan tong makuhang pamana ng ama oras na mamatay iyon kahit pa may last will. Magagawa yon ni Ava. Konting lambing lamang noon sa ama nila, hindi yan matitiis ni Frederick. Napabuntong hininga siya, ninenervyo siya sa lalaking iyon. Ang lakas ng bunganga. Asher smiled when Kiana answered his video call. Tumambad sa kanya ang mukha nito na may konting ngiti. She is effortlessly gorgeous. Oh my girl looks upset as always. He chuckled so her eyes widened. Nakapatong sa bedside table ang kanyang smartphone habang siya nagpapantalon. Wala kang saluwal? Bulalas ito dahil ang suot lang niya ay ang kanyang button-down shirt. May brief ako. Natatawa niyang sagot. Sus ko? She said but he laughed. Sinuot niya na mabilis ang pantalon dahil umiwas to ng tingin. How's your day, babe? Kahit sa reply ay ang tamlay mo. Are you okay? Are you jealous? Saan? That I will go to Ava? Hindi no? Anong oras ka matatapos? Natawa siya. See? Hindi ito umiimik pero halatang nakasimangot. Uuwi rin ako kaagad pagkatapos ng speech ko. Idadaan ko si Yaya dyan ngayon. Sasamahan ka niya. Nandyan si Lola Belen? Umuwi na kasi akala pupunta ka rito. Sabi ni Dr. Mariano. Pwede ba si Bibi ilipat? May referral na siya. Nasa akin na daw ang desisyon? Of course. Medyo natatakot lang ako sa operasyon. Amin niya. Ako rin. Sana ako na lang. Malungkot na sabi pa nito. Hush! Agad niyang bawi para mawala ang nerbiyos nito. She needs it. I have another news. Did the cop inform you that we were witnesses? Fake witnesses, perhaps. Alam ko. My lawyer found the vendor of the quick-quick. He will stand with you. At tinatago nila ang dashcam na sasakyan ni Olive? Binubusisi ni attorney yon dahil may dashcam sa likod ng kotse pero wala sa harap. That is so impossible. Talaga? Makukulong na ba si Olive? Naiinis ako sa kanya dahil ang yabang niyang magsalita. Inayos ni Asher ang kwelyo. Just wait patiently, babe. We will put an end to that. They thought I wasn't paying attention to this, but my lawyer is doing more than his sworn job. Salamat. Gusto ko talaga na magbayad siya sa naranasan ng anak ko. Hanggang ngayon kapag naalala ko kung paanong sumampa sa daanan ng tao ang sasakyan niya, natatakot pa rin ako. Matapat nitong sabi sa kanya. May sasabihin pala ako pagkatid mo kay Yaya. I am sorry, babe, but I think I don't have much time. Please, tell me now. Dinampot niya ang smartphone at naglakad papalabas na ng kwarto. Dala ni Olive ang 4 na lalaki kanina. Saglit na naparalisa si Asher at hindi kaagad nabuksan ang pinto. That's why you're sad. Kamusta sila? Nagpatuloy siya sa paglabas. Kalmado lang siya pero parang makina ang pabrika ng utak niya. Umaandar sa kung anuman ang dapat niyang gawin. Yung isa parang siguradong sigurado na siya ang ama. Makulit. Sinenyasan niya si Merla na aalis na sila. Tumango naman ang matanda at saka pumihit. Minwestrahan siya na sandali lamang. What's his name again? Wolverine daw, Zubiri. May iniwan siyang calling card. Nag-i-insist siya magpa-DNA. Pinalayas ko siya. Ewan ba ni Asher pero parang wala siyang tiwala kay Olive. He does not want to add burden to Kiana's already burdened heart. Hindi niya nasasabihin ang nararamdaman niya, pero simula nang malaman niyang sangkot si Olive sa lahat ng kamalasan ni Kiana at sinungaling ang babae, hindi siya naniniwala na 100% ang mga lalaking iyon ang isa sa ama ni Elora. Well, let them. Hayaan mo magpa-DNA. Sagot niya. Ako na ang bahala. Sa loob niya kasi gusto niya pa rin magpa-DNA. Kamukha ba ni Yesh yung tukmol? Natawa ito. Kahawig, parehas silang maganda ang mga mata. Uminit pang bigla ang ulo niya. So, she finds the man's eyes beautiful? Bakit nga ba hindi kung mag-ama naman? At talagang maganda naman ang mga mata ni Elora. Ano ang dapat niyang ipagselos? Wala, pero nagsiselos siya. Take a photo of that calling card? Naiinis pang sabi niya. I will get the original later. Bakit? Basta. Sige, alis na kami ni Yaya. Okay, ingat kay ni Yaya. Thank you. Bye. He smiled but it was a forced smile.
Bye! Agad siyang tumawag sa pinsan niyang kahututan niya ng dila. San? Damn! Aniya nang matuling siya sa tugtog ng banda. Wait! Tumayo ito at naglakad. Nakita niyang hawak itong bote ng alak. Nasa bar siguro ito ni Jin. You can now speak, Lord. Find this man from our records. Wolverine Subiri. May tatak ba ito? I guess so. If you finished everything for the Brotherhood. I will. Madali lamang yan since high-tech na tayo. Mas madali kung may tatak siya. Si Kiana kasi hindi lumalabas sa database. She was not perhaps. I bet better get going. Give me an update. Look? Sige. Pinatay niya ang tawag at tinap ang kanyang yaya na nakahanda na. Dala nito ang mga pagkain na niluto at excited to dahil mag-aalaga to ng bata. Tayo na. Anyaya nito sa kanya. Hawak ang balabal sa balikat, kinuha ng kanyang tauhan ang bitbit na may edad na babae. Tsaka sila naglakad papalabas ng bahay. Natutuwa ito. Makakahawak na naman ako ng bata. Magkakaanak na sina kuya. Ayaw mo ba na alagaan ang anak niya? Anak mo ang gusto kong alagaan, hindi ang sa kuya mo. He chuckled. Inakbayan niya ito. Ayaw mo kay kuya. Ayoko sa masungit na amo. Mag-anak ka na kasi habang kaya ko pa. Lumakas ang tawa ni Asher. Sige, yaya. Bubuntisin ko na si Kiara. Sagot nito, sira ulo ka talaga. Paano mo mabubuntis yun? Kung sabi mo nga, biktima siya ng kamukha kamo ng rape. Dadaan sa santong dasalan na may konting paspasan. Tumawa ito at saka siya hinampas na muli. Sira ulo talaga tong bata na to Tumino ka ron sa pupuntahan mo ha, kasi naroon ang makamandag na babae. I know that, yaya. Don't worry about me. Pinakikisamahan ko lang si Ava pero alam ko yung gagawin ko. Nako, sana nga Asher. Mahirap na yun na maging asawa mo. Bukod sa napakaluhoy, araw-araw pang parang bulkang mayon. Sana hindi ka matukso dahil kahit ano pa ang sabihin mo, may pinagsamahan kayo. Hindi siya umimik. Hindi naman siya matutukso kay Ava. Hindi na nga tumatayo ang pagkalalaki niya roon. Mangyayari lang na mapipikot siya ng babae kung may gagawin niyo na hindi maganda. Dumaling sila ni Merla sa ospital at sa bukana pa lamang nasa lubong na kagad niya si Olive. Mukhang papauwi na iyon galing sa duty. Puspusan ang pag-aastang daddy Palatak kaagad ng babae na makasalubong sila. Napakalakas lang. Kamusta ka? Are you sleeping peacefully, Olive? Of course. Aksidente naman ang lahat Kaya naman wala akong dapat ikakonsensya. Talaga ba? He smirked. Let's see. Oh, come on, Asher. Do not be such a saint. Alam ba ni Kiana na frat lord ka? Baka kapag nalaman niya, isuka ka niya. Huwag mo kong tinatakot dahil marami akong alam. Tulad ng? Umarko ang mga kilay niya. Kalmado lamang siyang namulsa. Look, Olive. Matalino si Kiana. Kahit mahirap siya, kaya niyang kumuha ng abogado sa PAO. Nakapagtataka kung paano mo na ipagpalit ang ate ko sa tulad niyang mahirap na, may anak pa sa pagkadalaga. Napalabi siya. Attitude? Nilayasan niya ang babae at sumunod naman sa kanya ang kanyang yaya. Napasama siya talaga sa tabas ng bunganga ng mga iyon. That will soon end, yaya. I'm not bothered by Olive. Ang dapat niyang alalahanin ang kaso niya dahil makukulong siya kahit na dating judge pa ang tatay niya. Mag-ingat ka rin. Nag-iingat naman, yaya. Hindi nila alam kumikilos naman si attorney. That's why I'm taking it easy. Pinakikisamahan ko pa rin sila ng maayos para hindi sila makahalata. Tumango ito at di na umimik. Tumuloy sila sa kwarto ni Elora. Kumatok na muna siya bago niya pinihit ang seradura. Si Kiana kaagad ang nakita niya sa sofa. Ngumiti siya dito at ito ay ganun din. Dinampot kaagad ito ang calling card na nasa mesa at tumapit sa may pinto. Pumasok pa muna siya. Good evening po. Bati ni Kiana kay Merla. Magandang gabi rin, Ining. May dala akong pagkain. Salamat po. Pasok po. Lumapit naman si Asher na natutulog na si Elora. Hinalikan niya noon sa noo, saka inayos niya ang kumot. She is asleep. Is he okay? Okay lang siya. Napagod lang dahil galing dito si Chloe. Naglaro sila. Okay. Akala ko may masakit sa kanya. She is Yaya Merla. Magpahinga ka ha? Bili niya sa dalaga at agad na itong kinabig sa likod.
ng tarheta, tsaka niya to hinulikan sa noo. Ni hindi ito nakahuma at napakurap lamang. Kumakulit si Wolverine aka Wolf, siya ay mabilis. Bye! Bye-bye! Ingat ka! Kinindatan niya ang dalaga at hinitian ang nasa pinto na siya. Lumabas siya at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang calling card na hawak niya. Kailangan niya ipa-background check ang lalaki na ito para malaman niya kung anong kinabubuhay o kung matinuman lamang ba. Nakakaramdam kasi ng kompetisyon ang hindi pagpayag na siya malamangan. Hindi pwedeng makuha ni Wolf ang loob ni Elora dahil baka maging dahilan yon ng pagkahulog ni Kiana. Lalo pa kung yun talaga ang ama, ipagdadamot niya ang mag-ina. Wala nang lalaking mas deserving kung hindi siya. Kailangan niya makasiguro na ang daily testing ay magiging maayos at walang pagmamanipulang magaganap. Knowing Olive, she had committed to become a liar once. Paano na walang tsansa na ulitin pa ng babae ang mga ginawa noon kay Kiana? Matapos na ayusin ni Marla ang mga pagkain na dinala nito sa ospital, nakangiti itong tumingin sa hospital bed. Napabaling ang bata sa kabila kaya hindi niya makita ang mukha. Pero natitiyak nitong maganda iyon dahil napakaganda naman ng ina. Natutuwa ako ngayon. Ang huling inalagaan ko sa maniwala ka ay si Asher pa. Ang tagal na kasi, ang tanda na rin niya. Nakangiting sagot ni Kiana sa kanya kaya natawa ito nang mahina. Sinabi mo pa, magpahinga ka na lamang habang tulog pa ang bata. Ako na muna magbabantay. Tumango si Kiana. Magaan ang loob dito ni Marla. Iba ang nakikita nito sa aura sa mukha ng dalaga. Sanay ako magbantay ng bata kahit may sakit. Kilala niyo po si Olive? Baka po pumasok, Yaya. Naku, oo, wag ka mag-alala. Itatanong ko rin sa nurse sa mga ibibigay na gamot. Gigisingin kita. Salamat po. Sige na para makabawi ka sa puyat. Sa sofa na rin nahiga si Kiana habang nakamasid lamang si Marla. Sa tingin pa lamang nito sa dalaga, mabuti yung babae. Sa pananalita, sa mga mata at sa kilos. Tuluyan ang lumapit ang babae sa pwesto ni Elora para makita ng tuluyan ang mukha ng batang natutulog. Sinilip ito iyon at eksakto, bumaling yun pa kaliwa. Nanlaki ang mata ni Marla at agad na napatakip sa bibig. Diyos ko, Tonya Selena! Bulong ng babaeng di makapaniwala sa nakikita. Ito ba ay patunay na lahat ng tao sa mundo may kamukha? Kung hindi nito alam na patay na ang dating amo, masasabi nitong nabuhay muli sa katauhan ng batang nasa harapan nito. Hindi ito nakagalaw ng ilang saglit at parang nakakita na talaga ito ng multo. Hanggang maparunok to ng laway. Hindi nito alam kung anong sasabihin sa natuklasan.